Okay. Okay. Isang mapagpalang araw sa inyo, class. So, masaya ako ngayon dahil muli na naman tayong nagkita sa pamagitan ng ating module na ito, kahit sa pamagitan lang ng ating video lesson. So, katulad ng typical na klase sa paaralan, magiging makabuluhan ang iyong pag-aaral sa paggamit nito. No? Huwag kang mag-alala dahil kung sakaling naninibago ka sa paggamit nito ay may panuntunan kang mababasa sa bawat gawain upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsasanay na nakapaloob sa ating module. Kinakailangan lamang na maging matalas ang iyong isipan, maging malawak ang iyong imahinasyon, matyaga at magkaroon ng malalim na pangunawa upang malampasan ang mga gawain. Asahan mong pagkatapos mong aralin ang module na ito ay magkakaroon ka ng lakas ng loob na humarap sa maraming tao dahil sa pagiging mahusay mo sa paglalahad, pasulat man o pasalita. Malilinang din ang iyong isipan sa mga impormasyon, mga mahalagang detalye, paliwanag at mabisang opinyon sa mahalagang paksa. Batid kong ikaw ay nasasabik na at uhaw na sa mga bagong kaalaman. Ngunit bago yan ay nais ko munang ipaalam sa iyo na kailangan mo munang basahin ang nasa ibabang teksto para makapagpatuloy ka. Sa module na ito ay matatalakay at matututuhan natin ang tungkol sa mga tekstong babasahin. So nasa tekstong naglalahad tayo. Ano yung tekstong babasahin natin? Ito ang tungkol sa sanaysay at talumpati. Nasa uri ito ng tekstong naglalahad. Sa larangan ng gramatika, mga pangatnig sa pagbibigay ng opinyon. So yun ang ating bibigyang pansin sa ating talakayan. So narito muna ang mga kasanayang malilinang sa iyo sa pagtahak sa araling ito. Una, nabibigyang po na ang mga paraan ng pagsasalita ng taong naninindigan sa kanyang mga saloobin o opinyon sa isang talumpati. Ikalawa, naipapahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahong issue sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindigan. Ikatlo, nakasusulat ng isang argumento hinggil sa napapanahong issue sa lipunang Asya. At ang panghuli, nagagamit ang angkop ng mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. Okay, so bago natin talakayin ang kabuuan ng ating akda o ng ating paksa, ay tunghayan muna natin ang isang kasanayan sa pagbasa. No? Basahin at unawaing mabuti ang akda tungkol sa mga kababaihan at pagkatapos ay humanda sa mga katanungan. So pinamagatan ang ating akda na iba ang babae. Hindi may tatanggi na malaki ang kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Ang pagiging unang guro sa tahanang kabataan, pati na ang paghubog ng kanilang katauhan ay kanilang isinasabalikat. Pinasok na rin nila ang larangan ng paggawa at serbisyo publiko. Nararapat lamang na makatanggap ng paghanga ang mga kababaihan dahil sa kanilang pagiging masipag at matyaga sa trabaho. Sa kasalukuyan, marami ng kababaihan ang manggagawa ng pamahalaan. Maaasahan sila upang magbigay ng serbisyong tapat at totoo. Lubha itong kailangan ng umusad ang ating ekonomiya. Maging ang Pangulo at ang iba pang leader ng ating bansa ay magpapatunay na kaunti lamang ang kasong katiwaliang kinasasangkutan ng mga babae. Kaya nga, iba ang babae. So mula dito sa ating binasa, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ang pagsagot sa isang malaking katanungan.
Ano ito? So, sagutin ang mga katanungan sa loob ng kahon. Gayahin ninyo ang format na nakalagay sa inyong sagutang papel at o sa inyong module, no? Unang tanong, tungkol saan ang paksang binasa natin? No? Ano ang pananaw ng may akda sa mga kababaihan? So, yun ang ikalawa. Ikatlo, nararapat ba na makatanggap ng paghanga ang mga kababaihan? At ikaapat, masasabi mo ba na malaki ang pagbabago ng mga kababaihan ngayon kaysa noon? Okay? So, inaasahan kong makasasagot kayo sa mga katanungang yan mula dun sa akdang binasa natin. Okay? So, yan pa lang ang unang gawain natin. So, alam kong magiging madali ang pagsagot mo sa gawain yan. So, natitiyak kong mas magiging madali para sa iyo na sagutin ang susunod na pagsasanay dahil may koneksyon ang gawain o ikalawang gawain sa ating module. So, narito ang ikalawang gawain. Ang pamagat, panindigan mo. Dapat matigas no? Panindigan mo. Kilalanin natin ang lakas ng mga kababaihan. Okay, bakit kinikilala o kinilala sila bilang isang maimpluwensyang tao sa bansa? Patunayan ninyo ang inyong mga kasagutan. Ilagay ang inyong sagot sa tabi ng larawan na nakapaloob sa ating akda. So, nandiyan si dating Pangulong Cory Aquino, no? Si dating unang ginang Imelda Marcos at ang ating dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Bakit kaya sila kinilala bilang isang maimpluwensyang tao sa bansa? Okay? So, panindigan mo ang sagot mo dyan. Okay? Okay. Dito na tayo ngayon sa ating tekstong naglalahad. Pinamagatan itong masusing pakikinig, awit ay unawain. Sa pagkakataong ito, ihanda ang iyong sarili sa pakikinig at pangunawa. Maaari nating ipabasa o ipaawit ang dalagang Pilipina sa isa sa miyembro ng pamilya. Lalo pat kung ito ay nanay mo o tatay mo o lola mo, alam nila ang awiting ito. So ito ay pinamagatang Dalagang Pilipina na isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Susubukan nating awitin. Okay, hindi kagandahan ng aking tinig. So, inyong pagtiyagaan, ha? Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga. Kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangi at dakilang ganda, maging sa ugali, maging sa pagkilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos. Malinis ang puso, maging sa pag-irog, may tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay humahalimuyak. Sa mundo'y dakilang panghiyas, pang-aliw sa pusong may hirap. Batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Iyan ang Dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Okay.
Sana hindi kayo nabingi dun sa aking tinig sa pag-awit, no? So, narito ang ating gawain. Oh, huwag niyong pagtawanan yung boses ko, ha? Ilarawan ninyo ang dalagang Pilipina. No? Ikalawa, patunayan na karapat-dapat ang dalagang Pilipina sa pagtatangi. Okay? So, alam naman natin yung typical na dalagang Pilipina, lalo na noong mga unang panahon, no? Patunayan ninyo na karapat-dapat sila sa isang pagtatangi, no? Okay? So, gawin ninyong maayos 'yan. So, lakipan nyo rin ng larawan yung inyong kasagutan. Sana ay makuha ninyo ang format na nakapaloob sa ating module. Okay? So, next. Narito ngayon ang isang teksto na babasahin natin. O babasahin ninyo mula sa ating module, no? Ito ay ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Isinalin ito sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Ano kaya ang pagkakaiba ng kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon? No? So, basahin ninyo at unawain ninyong mabuti ang ating akda para masagutan ninyo yung mga katanungan na nakapaloob sa ating babasahing sanaysay tungkol sa mga kababaihan ng Taiwan. Okay. So, narito yung mga katanungan na nakapaloob dun sa inyo, sa binasa ninyong akda. So, sa ating grapikong talakayan, sagutin ang mga gabay na tanong na nasa loob ng kahon at ang iba pang kasunod na mga tanong. So, gayahin lamang ninyo ang format at ilagay ninyo sa inyong sagutang papel, sa yellow pad paper ninyo. Kay magbigay ng mga patunay na nagbago na ang kalagayan ng mga kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Anong konklusyon ang nabuo ng may akda sa wakas ng ating sanaysay? Okay, next. Kay lahat ng mga tinalakay o binasa nating akda ay tinatawag nating tekstong naglalahad. Ano ba itong tekstong naglalahad? So, ang tinutukoy kong sanaysay kanina, ito yung kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 and 50 taon ay isang uri ng tekstong naglalahad. Ano nga ba itong tekstong naglalahad? Ito ay nagbibigay ng impormasyon sa pagitan ng mga konsepto at mga bagay batay sa pansariling saloobin, haka-haka, opinyon o pananaw ng manunulat. Sinasagot nito ang tanong na paano. Ipinaliliwanag nito ang mga payak na konsepto, iniisip at palagay sa pagitan ng paglalahad ng sariling pananaw. So sa pagsagot sa isang o sa paggawa ng mga katanungan mula sa salaysay, hindi lang kinakailangan yung ano at sino ang sasagutan dyan, kundi dapat mapanindigan ninyo ang mga kasagutan ninyo mula dun sa may tanong na bakit at paano. No? Bakit? Paano? So, panindigan ninyo ang mga sagot ninyo. Dapat ay maipakita ninyo yon. Next. Ang tekstong inilalahad o ipinapaliwanag ay ang mga impormasyon na hinggil sa anumang paksang pasaklaw na may kaugnayan sa kaalaman ng mga mambabasa. Nililinaw ang mga katanungan sa babasahing ito sapagkat tinutugunan nito ang mga pangangailangan ng mga mambabasa na malaman ang mga kaugnay na ideya o issue.
Naglalahad ng masusing pagpapaliwanag kung paano ang isang abstract na konsepto na nasa isip ng tao ay inuugnay sa isang tiyak na termino. Ano-ano ba ang mga katangian ng mahusay na paglalahad? So, meron tayong mga katangian ng mahusay na paglalahad. Una, ang kalinawan. Kinakailangang malinaw ang paliwanag at angkop at tama ang salitang ginagamit sa tekstong naglalahad. So, yun ay isa sa mga katangian ng mahusay na paglalahad. Ikalawa, katiyakan. Ano yung katiyakan na yun? Kinakailangang nakapokus lamang sa paksang tinatalakay ang yung sanaysay. Hindi yung paligoy-ligoy at paikot-ikot lang pero iisa lang ang tinutumbok. Pero dapat nakapokus lamang sa paksang tinatalakay ninyo. Ikatlo, ang kaugnayan. Kinakailangang magkakaugnay ang mga pangusap o talata na ginamit mo sa iyong mga pahayag. Ikaapat, ang diin. Dapat ay binibigyang diin ang mahalagang kaisipang nais mong talakayin. So, yon ang mga magpapatunay na ang iyong paglalahad o sanaysay ay taglay ang mga katangian ng isang mahusay na paglalahad. Halimbawa o mga halimbawa ng paglalahad, ito yung mga sanaysay, balita, tala, ulat, at talumpati. So, yun ang mga tinatawag natin o halimbawa ng mga paglalahad. Sanaysay, gaya ng mga binasa natin una sa ating akda. Okay, malinaw na? Okay, next. Narito ang ilang mga karagdagang kaalaman upang maunawaan ninyong mabuti ang ating tinatalakay. Tinatawag na sanaysay kung ang paglalahad ay nasa anyong pasulat. Ano ba itong sanaysay na binabanggit natin mula kanina? Ang sanaysay ay isang matalinong pagkukuro sa isang paksa. Ito ay isang genre o sangay ng panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan na maaaring tumalakay sa anumang isyu sa kapaligiran, maging tao, hayop, pook, pangyayari, bagay o guni-guni. So, yun ang sanaysay. So, ayon kay Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Kaya't, ang sinumang sumulat o susulat ay nangangailangan ng malawak na karanasan, mapagmasid sa kapaligiran, palabasa o nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa paksang napiling isulat. Nararapat na mag-focus sa isang paksa at maghanda ng balangkas upang magkaroon ng kaisahan ang daloy ng iyong mga ideya. Tinatawag na mananaysay ang manunulat ng sanaysay. Kinakailangan ng masining na pag-aaral at kasanayan ng sinumang susulat nito. Katunayan, kabilang sa mga matatawag na sanaysay ay ang mga akdang pandalub-aral gaya ng thesis, disertasyon, pamanahong papel, at pagsusuri ng mga papel at pagsusuri at mga sulating pampahayagan gaya ng tanging lathalain. Thesis, ito yung ginagawa o isinusulat ng mga mag-aaral na nasa gradong patapos na, yung mga graduating student, sila ay sumusulat ng thesis. Ito ay isang requirement sa kanila, sa mga mag-aaral sa kolehiyo para makatapos sila. So, dissertasyon, ito naman ang sinusulat ng mga nag-aaral na nakapagtapos na ng kanilang kurso pero nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong magtapos ng kanilang
panibagong kurso, halimbawa yung mga masteral o di kaya yung mga doctoral. So sila yung sumusulat ng mga disertasyon. Pamanahong papel, ito yung term paper. Term paper, maaaring gumagawa din ang mga estudyante o mag-aaral sa high school at college, no? At yung pagsusuri o panunuri ng mga sulating pampahayagan gaya ng mga tanging lathalain o yung special feature, no, na nababasa natin sa ating mga newspaper. Okay? Next. Ang binasa natin kanina ay mula sa Panitikang Pilipino, Antolohiya. Meron tayong dalawang uri ng sanaysay. Salaysay. Meron tayong dalawang uri ng sanaysay o salaysay. Ito, una, ang formal. Tumatalakay ang formal na sanaysay sa mga seryosong paksa na nagtataglay ng masusing pananaliksik ng sumulat. Kadalasan itong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang tono nito ay seryoso at walang halong biro. Isang uri ng formal na sanaysay ang editorial. Editorial na matatagpuan sa mga pahayagan. Ito ay tungkol sa opinyon ng sumulat sa mga maiinit na balita. Ikalawang uri, ang di-formal. Ang di-formal na sanaysay ay tumatalakay sa mga paksang karaniwan, personal at pang-araw-araw na nagbibigay lugod o mapang-aliw sa mga mababasa. Binibigyan diin nito ang mga bagay-bagay at karanasan ng may akda sa isang paksa kung saan mababakas ang kanyang personalidad na para bang nakikipag-usap lamang siya sa isang kaibigan. Kaya naman ito ay madaling maintindihan. Sa madaling sabi, tungkol sa damdamin at paniniwala ng may akda ang paksang di-formal na sanaysay. Kung pag-uusapan naman ang di-formal na ito, kung ito ay pasalita, ito yung mga ginagawa ng mga tinatawag nating vlogger sa panahon natin ngayon. Yung kanilang pagsasalaysay ay nasa uring di-formal na sanaysay o salaysay, no? Dahil ito ay pasalita, so kumbaga kung ano yung nararanasan nila, nararamdaman nila, kanilang naibablog o kanilang naipapahayag sa pagitan ng kanilang mga vlogs, no? So yun ay kauri ng sanaysay o salaysay na nasa uring di-formal. Kaya meron tayong mga bahagi ng sanaysay. Ano-ano ang mga ito? Meron tayong 3 bahagi ng sanaysay. Ang panimula, gitna o katawan, at ang wakas. Ano ang kabuuan o ano ang binubuo ng simula o panimula? Ang bahaging ito ang pinakamahalaga dahil dito nakasalalay kung ipagpapatuloy ng mambabasa ang kanyang binabasa. Sa simula pa lamang ay dapat mapukaw na ng may akda ang damdamin ng mga mambabasa. Ikalawang bahagi, ang gitna o katawan ng sanaysay. Dito naman mababasa ang mahalagang puntos tungkol sa paksang isinulat ng may akda. Malaman ang bahaging ito dahil ipinapaliwanag ng mabuti dito ang paksang tinatalakay o pinag-uusapan. Ikatlo, ang wakas. Ito ang pinakahuling bahagi ng sanaysay. Ito ang bahaging nagsasara sa talakayang nagaganap sa gitna o katawan ng sanaysay. Dito rin nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na may sasakatuparan ang mga tinalakay sa paksang pinag-usapan. Okay? So malinaw na ang ating tinalakay.
So natutuwa ako at mahusay mong naisasagawa ang mga gawain. Ngayon naman ay ituloy natin ang pagbabasa. No? Ang yung babasahin mula sa ating mga karagdagang gawain, ang tugunang pagsagot. No? Sagutin ang mga tanong sa bawat hanay ng naayon sa nauunawaan mo sa binasang teksto. Ano-ano ang mga ito? Sa bahaging ito ay gagamit tayo o ipinapakita ang mga ginamit na mga salita. No? Halimbawa, nandiyan yung ginamit din na dyan yung nandyan na. Ang sagot ay tuwirang nakalahad sa teksto at nangangailangan ito ng simpleng paggunita o pagtukoy sa mga impormasyon galing sa binasa. Then sa bahaging pag-isipan, mga tanong na humahamon sa kaisipan ng mga mag-aaral na nasa level ng interpretative. Ikatlong bahagi, ang sariling sikap. No? Sariling sikap, ang pagsagot sa mga tanong ay manggagaling sa inyong sariling pananaw, kaalaman, at kakayahan ng mga mag-aaral. So ano yung tanong na nandyan na na inyong sasagutan? Una, ano ang kalagayan ng kababaihang Pilipino sa ating lipunan sa kasalukuyan? Andyan na yung sagot dyan, di ba? Ikalawa, pag-isipan mo. Sa unang tanong, paano mo ihahambing ang kalagayan ng Pilipina sa babaeng Taiwanese? Yung tinalakay nating o binasa ninyong tungkol sa mga Taiwanese kanina. Ikalawa, ano ang tono ng may akda sa isinulat na sanaysay? Ikatlo, ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng ganitong uri ng sanaysay? Pag-isipan mong mabuti dyan kung ano ang isasagot mo, kung paano mo yan sasagutin. Ikatlong bahagi, ang sariling sikap. Una, bumuo ng sariling pananaw kung ano ang dapat maging katayuan ng kababaihan sa lipunan. Sa iyong sariling pananaw, ano ang dapat na maging katayuan ng kababaihan sa lipunan? No? Sagutan mong mabuti yan. Ikalawa, isa-isahin ang katangiang taglay ng sanaysay. Okay? Okay, para sa karagdagang kaalaman, sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad, makatutulong ang mga tinatawag nating pangatnig. Ano ba itong tinatawag nating pangatnig? Ang pangatnig, ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. Halimbawa, layunin nilang mabigyan ng edukasyon at kamulatan sa mga karapatang dapat ipakipaglaban ng mga kababaihan. Okay? Ang pangatnig ay may mga iba't ibang pangatnig na ginagamit sa isang pahayag o sa isang sanaysay o sa isang akda. Halimbawa, ang pangatnig o pangatnig na at, ito ay nag-uugnay ng mga salitang edukasyon at kamulatan. No? Next, sila'y karamay sa suliranin at kaagapay sa mga pangyaring nagdudulot ng pait sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pangatnig na at ay nag-uugnay ng dalawang sugnay. Ang unang sugnay ay sila'y karamay sa suliranin. Ang ikalawang sugnay na ginamit dyan ay kaagapay sa mga pangyaring nagdudulot ng pait sa bawat miyembro ng pamilya. So, tagapag-ugnay dyan ay ang pangatnig na at. Next.
Emotional din alalo. Okay. So, meron pa tayo dyan na mga ginamit na mga pangatnig. No? Matatagpuan nyo naman ang mga ito sa inyong module. Meron pa tayong dalawang panlahat na pangkat na mga pangatnig. Una, ito yung yaong nag-uugnay ng magkatimbang na unit. At ikalawa, yaong nag-uugnay ng di magkatimbang na unit. Mababasa nyo yan sa inyong module. Sa unang pangkat, kabilang ang mga pangatnig na at, pati, saka, o, ni, maging, ngunit, subalit, at iba pa. Ang mga pangatnig na ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala, at sugnay na magkatimbang o mga sugnay na kapwa makapag-iisa. Sa ikalawang pangkat naman ay kabilang ang mga pangatnig na kung ng NANG, bago, upang, kapag o pag, dahil sa, sapagkat, palibhasa, kaya, kung gayon, sana, at iba pa. Ang mga pangatnig na ito ay nag-uugnay ng dalawang sugnay na hindi timbang na ang ibig sabihin ay pantulong lamang ng isang sugnay. So, ang mga ito ay mula sa makabagong balarilang Pilipino na isinulat ni Alfonso Santiago at Norma G. Tiongson o Tiangco, na noong 2003. So, matatagpuan nyo yung mga binanggit kong huli sa inyong module. So, basahin ninyo ang mga ito. Okay? Next. Narito ang ilang mga gawain pa. Kita ninyo yung pamagat? Opinyon ko, ibabahagi ko. So, kailangan dito yung sarili ninyong opinyon. No? Sarili ninyong opinyon ang inyong ibibigay dito tungkol sa mga sitwasyon. Pagmasdan ninyo ang mga sumusunod na larawan na makikita din naman ninyo sa inyong module. Bagamat sa inyong module ay hindi ito makulay. So, dito sa ating video ay makikita nyo yung kulay o nagtataglay ito ng kulay, no? Mula sa mga larawan na makikita ninyo dyan, bumuo ka ng mga pangungusap na nagpapahayag ng iyong opinyon tungkol sa mga ito. Gumamit ng mga pangatnig, ilagay ang sagot sa loob ng kahon o sa inyong mga sagutang papel. Ano yung una? Yung unang larawan, ito ay nagpapakita ng grupo ng LGBT. Alam ko namang pamilyar kayo ngayon sa panahon natin ngayon, millennial, dun sa mga tinatawag nating grupo ng LGBT. Sino-sino ba yung mga grupo ng LGBT na yan? Mga grupo ng bakla, tomboy, no? So, sila yung mga bibigyan nyo ng pansin. Ano ang inyong maaring opinyon tungkol dito? Tungkol sa kanila. No? Then, ikalawa, dun sa ikalawang larawan sa ibaba, ang pagbaba ng ekonomiya ng bansa. No? Ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga tungkol sa pagbaba ng ekonomiya sa ating bansa, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya na nagaganap sa kasalukuyan, no? Ano ang inyong opinion tungkol dito? Okay, next. Okay. So, batid ko na nawa ay naunawaan ninyo, malinaw sa inyo ang mga tinalakay natin. So, good luck sa inyong mga gawain. Dapat ay masagutan o maisagawa ninyo lahat ang mga kasanayan at mga gawaing nakapaloob at binanggit natin dito sa ating video lesson. So, muli, magandang araw sa inyo at mag-ingat kayo lagi hanggang sa susunod na pagkikita natin.
Okay, maraming salamat.